To God be the glory.
Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah. Ama naming makapangyarihan, kapuri-puri, nanampalataya sa iyo, sapagkat sabi mo, Panginoon, saan man may 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya kanina lamang, Panginoon, sa pagsisimula ng banal na gawain, inaangkin na po namin na ikaw ang nangungusap sa bawat isa sa amin. Yahweh, sa amin pong pagharap sa iyo, muli kaming nagsusumamot, nagpapakumbaba sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, Lord, sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming karumihan, sa lahat ng mga bagay na nagagawa namin na hindi naaayon sa iyong kalooban. Patawarin niyo po kami at pakalinis-linisin upang muli, Yahweh, maging karapat-dapat kami sa iyong pag-ibig at kabutihan sa aming buhay. Panginoon, pagpalain niyo po ang lugar na ito. Tanging ang iyong tinig ang aalingaw-ngaw sa iyong banal na tahanan. Ilagay mo po, Lord, sa aming puso ang malayang pagtanggap ng iyong mga salita at ang malayang pagtanggap ng iyong mga himala. Pagpalain mo po, Lord, ang mga susunod na oras sa pakikinig namin ng iyong mabuting balita. Pagpalain mo po, Lord, ang mga lingkod mo na iyong gagamitin bilang panimula, si Brother Rene Velarde, gayon din po ang punong lingkod na si Brother Mike Velarde, na nawa, Panginoon, sa kanilang tinig, sa kanilang mga salita, maranasan namin ang himala at pagpapalang nagmumula sa iyo. Inaangkin namin, Panginoon, na ngayong gabi, tatanggapin namin ang himala ng kagalingan, ang himala ng kalakasan, ang himala ng kagalakan, at inaangkin namin, Panginoon, na may nakalaan ka na malaking sorpresa sa amin ngayong gabi. Ngayon pa lang po, inaangkin na po namin ang katagumpayan, himala, pagpapala, siksik, liglig, nag-umapaw. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Purihin po natin ang Panginoon.
Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the letter of James, chapter 3, verses 1 to 12. Not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. If anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man, able to keep his whole body in check. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on fire by hell. All kinds of animals, birds, reptiles, and creatures of the sea are being tamed and have been tamed by man. But no man can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers, can a fig tree bear olives, or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng bokado ang bibig ng kabayo, ito'y napasusunod at napapupunta saan man nating ibig. Gayon din ang barko. Bagamat ito'y napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin, na ibabaling ito sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan man ibigin ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao. Kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo, napalalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay isang apoy, isang daigdig ng kasamaang
nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno ang apoy nito at pinapag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang supilin at talagang nasusupil ng tao. Ngunit walang makasupil sa dila. Ito'y napakasama at walang tigil, puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa pag-alimura sa tao na nilalang nakalarawan ng Diyos. Sa isang bibig nang gagaling ang pagpupuri, pag-alimura. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Bumabalong ba sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat? Mga kapatid, hinding-hindi makapamumunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. Hindi rin bumabalong ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. To God be the glory.
Purihin natin ang according to James chapter 3 verse 2, we all stumble in many ways. If anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man, able to keep his whole body in check. Tayong lahat ay malimit, magkamali. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Now, brothers and sisters, merong isang babaeng may asawa. At nabalitaan niya mula sa chismosa niyang kumare na ang mister niya ay naglalasing sa beer house. Kaya sinugod niya yung beer house. At doon, nakita niya ang mister niyang nakikipagsayawan sa mga babaeng beer house. Nakakita na ba kayo ng mga babaeng beer house? Mga naka-two-piece yan. Two-piece yan. Yung suot lang ang kita mo. Two-piece. Puro balat ang nakikita mo. Tapos kung makasayaw yan, tingnan niyo ako. Tama, di ba? Kuhang-kuha ko, di ba? Di ba ganyan sila sumayaw? Ganyan. Ganyan. Oo. Tapos, nakita ng babae yung kanyang mister. Kasayaw yung babae. Yung mister, ang suot, brief lang. Brief lang. Sinugod ng misis yung kanyang mister. Kinurot sa tagiliran. Tapos nung tiningnan ng mister kung sino kumurot sa kanya, nagulat siya, nakita niya misis niya. Lumaki yung mata niya, bilog na bilog. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Biglang napatunganga siya sa langit. Nakanganga ang bibig. Tapos biglang sinuot niya kaagad yung kanyang damit nasa sahig. Baliktad lahat nung sinuot. Tapos sinabi niya sa kanyang misis, "Darling, naengkanto ko. Hindi ko alam kung ano ginagawa ko rito." Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at pakinggan natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike Ziverard. Find your partner. Lahat
lahat ng ating hinihiling. Ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ayon sa ating servant leader, at sa ating mapalakpak, na tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa, at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling. Ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ayon sa ating servant leader, at sa ating mapalakpak, na tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa, at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling. Ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Okay, back to your partner. Tanungin mo o nagtatanong mo sa partner mo, ibig mo ba magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya? Alam mo, ibig ng Diyos yan, na tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ulitin nyo nga. One plus one. Ano ang pangalawa isasagot mo? Amen? Sabihin niyo, siyempre naman. Sino ba ang ayaw ng buhay na ganap at kasiyasiya? Sinong gusto na magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya siya? Yan ang ipinarito ng ating Panginoong Jesucristo para tayo ay bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ang tanong ko ay, ganap na ba at kasiyasiya ang buhay nyo? Maniwala ko sa inyo. Sino nagsasabing ganap na at kasiyasiya ang buhay niya? Ako'y naniniwala na lahat na nakarating ngayon, araw ng Martes, lalo na yung nangakong babalik sa Martes at Sabado, magkakaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Anong pangalawang isasagot nyo? 1 plus 1. Three plus 3. Okay. Ngayon, anong dapat gawin mo para ka magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya? Yan ang huling sasabihin nyo. Sino makakahula? Mag-ingat ka sa sasabihin mo. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Okay, taas muna natin ating mga prayer request. Lalo na sa inyong pananalangin, ingatan nyo ang inyong sasabihin. Sapagkat ang kinakausap natin sa ating panalangin ay ang ating Diyos. Amen ba? Sabihin nyo, Panginoon, mangusap po kayo ngayon sa amin at kami ay makikinig. Nang sa gayon, tamuhin namin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya sa piling mo. Amen? Okay, baba ang inyong
Mga hawak kamay. Sa bilang kong 3, 3 ulit kayong yuyoko at sasabihin nyo. Ano sasabihin nyo? Ano sasabihin nyo? Ito ang sabihin nyo. Pagpipigil sa sarili. 3 ulit. Ito ang kailangan ko. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated. Now, I'd like to share with you the blessings of self-control. Sa bunga ng Espiritu Santo, isang tangkay po yun. Hindi sinasabi yun na mga bunga. The fruit of the Spirit. Sa dulo ng bungang yun ay sinasabing self-control. In other words, binubuo ang bunga ng Espiritu Santo ng joy, love, peace, goodness, kindness, thankfulness, etc. And the last is self-control. Now, there is power and self-control. Kapag tayo ay natutong magpigil sa sarili, ibig sabihin, we should not be carried by emotions. Maraming Kristiyano ngayon nagkakagulo ang kanilang tahanan, nagkakagulo ang isang prayer meeting, ang isang fellowship, dahil sa ang lahat ay hindi marunong magpigil sa kanilang emosyon, sa kanilang nararamdaman, sa kanilang naririnig. Now, kanina sa playback, nung mga nakaraang aral, napuna ako tungkol din sa pagpipigil sa sarili. What a coincidence. Iyon ang hinanda ko rin kaninang madaling araw. Hindi ko pa naririnig ang playback. Pero may pagkakaiba po. In other words, the messages that we are hearing in this ministry has been pre-arranged by the Holy Spirit. Di man natin alam, noong mga nakaraang taon, narinig na natin yun. Pero may pagkakaiba ngayon. Sapagkat noong mga nakaraang taon, ay tungkol po yun sa sinasabi ng tao. James chapter 3 is about the power of the tongue. The book of Proverbs says, life and death is at the tip of your tongue. Buhay at kamatayan nasa dulo ng dila ng tao nakasalalay. Ang kamatayan at buhay nasa ating sinasabi. Ang kahirapan at kaguluhan, kapayapaan ay nababatay din sa ating sinasabi. Lingid sa ating kaalaman, ang sinasabi ng Biblia, isa sa napakahirap pigilin ng tao ay ang kanyang dila, ang kanyang sasabihin. Pero sa aklat ng Matthew, sinasabi ng Panginoon, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang katuturan na kanyang winika habang siya'y nabubuhay. So whether we know it or don't know it, unknowingly or knowingly, the words we speak bears our future, determines our future. Nababatay dyan ang ating kinabukasan sa ating sasabihin. Kaya napakahalaga po ang bawat sasabihin. Actually, ang direksyon ng buhay ng tao ay hawak ng dila ng tao. Itutulad tayo sa isang kabayo. Ang kabayo, kapag nilagyan mo ng bukado ang kanyang bibig, mapapaikot mo ang kabayo saan mo man ibig dalhin.
Ganon din ang isang malaking barko. Ang nagdireksyon ng barko ay maliit pong timon yan sa ilalim ng puwit ng barko. Subalit, sa mandal-ibig ng piloto dalhin ang barko, kahit malaki yan, ay dedireksyon ng timon. Now, sa buhay ng tao, ang nagtitimon o nagdidireksyon ng ating buhay ay ang ating dila. Now, sabi sa Biblia, sa sulat ni San Santiago, madaling swituhin at paamuhin ang isang mabangis na hayop. Subalit, napakahirap sa isang tao ang pigiling ang kanyang dila. Totoo hindi? So, kung ano ang kalagayan nyo sa buhay, iyan ay bunga ng inyong mga winika nung una pang panahon. Ating inaani ngayon. Kaya huwag nyo sasabihin, ayaw ko na. Pagod na ako. Maririnig mo ang sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay nabibigatan. Kaya ang paanyaya ng Panginoon, halik kayong mga nahirapan na sa buhay. Kayong mga nahirapan ng dumalo pag-araw ng Martes, pag-araw ng Sabado. Kayong manahirapan na sa inyong mister, sa inyong kapitbahay. Halik kayo at pagpapahingahin ko kayo. I will give you rest. R.I.P. Rest in peace. Amen ba? Kaya wag niyo sasabihin, madalas, ayaw ko na. Napapagod na ako, wala naman nangyayari diyan. Kagaya ngayon, mainit. Walang aircon. Pag may aircon naman, ayaw ko diyan, masyadong malamig. Dito sa labas. Pag mainit, ayaw ko, mainit. Pag ulan naman ang ulan, bakit ulan ang ulan? Masama ang panahon. Diba? Pag may bagyong darating, ang sina-announce ng Weather Bureau, masama ang panahon. Kaya anong nangyayari? Marami ang masamang nangyayari. Sapagkat masama ang kanilang iniisip at bukang bibig. Noong unang panahon, naririnig natin sa ating mga magulang, huwag kang magpaulan. Sisipunin ka. Nagpaulan, anong nangyari? Sinipon. Sa El Shaddai, binago ang ating isipan. Binago ang ating paniniwala. Pag nauna lang ka, ayon sa iyong paninimpalataya, gagaling ka. Kaya gumagaling. Amen ba? Sabi ko ng isang linggo, doon sa kasamahan ko, sa isang disciple, diba, hindi ko babigyan ng pangalan, bahalan niyong hulaan yan. Sabi ko, Brad, pagpasok na Agosto, wala nang ulan. Sabi niya man niya, wala pa tayong anniversary, hindi inuulan. Hindi lang ako kumibo. Ngayon, kahapon at saka ngayon, kasama ko rin siya. Kako, anong tingin mo? Uulan, hindi uulan? Sabi niya, hindi na po uulan. O kako, naniwala ka na. Dalawa tayo naniniwala. Hindi ulan ang sa buwan ng Agosto. Amen ba? Kaya hindi pwede natin gamitin na hindi ko nakadalo sa overnight dahil baha. Wala nang baha. Amen? Yung nag-iisip na babahain, siguradong babahain yun. Now, so, remember this, sabi ng Panginoon Kristo, tandaan nyo ito, pananagutan mo sa huling araw ang bawat salitang hindi mo pinag-isipan. Mga salitang walang katuturan, walang katotohanan. Sa dila ng tao nakasalalay ang ating kinabukasan. Ang kapayapaan ng inyong tahanan, ng inyong prayer meeting,
Pero kung isang tinanggap na napakahabang sulat, hindi ko na binasa. Pinasa ko kay Brother Vargas. Sapagkat isang siyang manggagawa sa gawain na puro reklamo ang kanyang nandoon. Tatandaan niyo po ito, kung kayo nahihirapan na sa gawain, huwag na kayo magsalita, mag-resign na lang kayo. Mag-resign kayo sa Panginoon, hindi sa akin. Ha? Hindi man akong tumawag sa inyo eh. At tumugong kayo hindi sa akin panawagan. May panawagan na ba kayo narinig sa akin na ako'y nag-aanyaya ng mga manggagawa sa gawain ito? Wala. Sapagkat hindi ko naman ito gawain. Ito'y gawain ng Panginoon. Kayo naririto sapagkat tinawag kayo ng Diyos. Hindi ni Brother Mike. Amen ba? At kayo naniniwala na kapag ang Diyos ay tumawag, may biyaya kayong tatanggapin. Amen? Yung wala, yung wala, bibigyan. Amen ba? Pero sabi sa Biblia, yung mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Yung wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Paano ba yun? Paano ba yun? Sapagkat yung tinutukoy na wala, walang ginagawa. Hindi sa walang-wala siya, pero wala siyang ginagawa para sa Panginoon. Nasa bahay lang, nakikinig, inaanyayahan ng Panginoon, sasabihin, ang layo naman ang bell. Pwede naman dito ako sa television lang. Marami kong nakakausap niya, nasa television lang sila. Kaya inaanyayahan ko kayong lahat ngayong darating na Agosto, kung hindi nyo pa napupunta ng Ambel, lahat na darating ngayon, sa dakong ito, tiyak pagpapalain ng Diyos. Amen ba? So, unang ating aalamin ay anong dapat natin pigilin? Anong mayroon ang pagpapigil pagpipigil sa sarili? It's about self-control. The power of self-control. First, self-control leads us to perfection. Pag tayo ay natutong magpigil sa sarili, ibig sabihin, huwag nating susundin yung ating emosyon. Huwag nating susundin yung ating galit. Huwag natin susundin yung ating sama ng loob. Huwag niyong sasabihin yung sama ng loob sapagkat nakakahawa po ang sama ng loob. Walang ibubungang mabuti yan, kundi masama. Tingnan niyo ang katabi niyo. Malalaman niyo yan kung may taglay na sama ng loob sa iyo. Makikita, lalabas yan sa mukha eh. Kung anong niloloob mo, lalabas sa mukha mo. At pag ginulat ka, lalabas ang nguso mo. Amen. Kung anong laman ng dibdib, siyang ang bukang bibig. So, first, self-control leads us to perfection. That is what James chapter 3 verse 2 says. We all stumble in many ways. If anyone is never at fault in what he says, he is a perfect person, able to keep his whole body in check. Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sinuman hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Amen? Tatanungin ko kayo, sino sa inyo ang hindi nagkakamali? Lahat. At hindi lang yon, malimit pang magkamali. Malimit magkamali. No? Subalit, ang isang taong
ganap at hindi agad-agad nagbibigkas ng salita, ano man ang naririnig sa kanyang paligid, ano man ang balita na kanyang naririnig, tahimik lang siya, pinag-iisipan niya, yan ay taong ganap, marunong magpigil sa sarili. Amen? Narinig ako isang patotoo. Alam nyo kasi, ang lalaki, mahilig po yan mag-swing o mag-fling. Ibig sabihin, may asawa na nanliligaw pa sa iba. Ang asawa naman, ang babae naman, kapag nalaman niyang may nililigawan ang kanyang mister, sa tingin nyo? Parang matraka ang bibig niya. Pero itong nagpatutong ito, tahimik lang siya. Tahimik lang siya. Bagamat kumukulo ang dibdib niya, sino bang babae hindi kukulo ang dibdib? Kapag nalaman na yung kanyang mister na akala niya santo, yung pala 3-4 ang babae. Pinipigil niya ang kanyang sarili. Tinitiis niya. So sa bandang huli, sino ang nanalo? Yung asawa. Bakit? Tiyak, yung mga babaeng kanyang nakasama, may sasabihin yon, may maririnig yon doon. Pagdating ng panahon, sinong pipiliin mo? Yung tahimik na asawa o yung maingay na babae mo? Yung tahimik na asawa. So, pag tayo marunong mag-ingat sa sarili, we learn to control ourselves, lalo na yung ating sasabihin, we will become a perfect person. At sa isang taong ganap, tutulungan siya ng Diyos. God has many ways in helping us who is patient. Isa sa ating katangian bilang mga taong banal ay yung mahaba ang pasensya. Patient. Love is patient. Ang isang pag-ibig, ang pagmamahal ay tulad ng isang pasyente. Patient, di ba? Nasaan? Yung patient, saan dinadala? Inaalagaan sa hospital. Ang tawag noon doon sa hospital? ICU. Intensive Care Unit. Kaya kailangan yung pag-ibig natin, patunayan natin sa pamagitan ng ating pag-iingat sa ating sasabihin. May kasabihan na ang latay ng hagupit ay madaling gumaling. Subalit ang latay ng salita na yung sasabihin, mahabang panahon po yan, hindi gumagaling. 10 years ago na yun, nasa binigkas mo, pero ang latay naririyam pa. Dala-dala ng isang tao. Kaya the first self-control, the first thing that we have to control is our emotions. And because whatever is our emotions goes out of our heart. Napakahirap pa naman, sabi sa Biblia, pigilin ang dila ng isang tao. Lalo na pag ikaw ay nagagalit. Kasabi sa Biblia, ingatan yung huwag kayo agad-agad magagalit. Ano man ang ginagawa ng tao sa inyo para kayo galitin. Sapagkat hindi nakatutulong sa paningin ng Diyos ang galit. Amen? Sapagkat kung galit ka, marami kang masasabing masasaktan ang iba. Unknowingly, you are creating a wound within you. Gumagawa ka ng sugat sa sarili mo. Malinaw ho ba yun? So the first
power of self-control is it leads a person to perfection. Gusto nyo maging ganap? Pigilin nyo ang inyong dila. Pigilin nyo ang inyong emosyon. Huwag kayong basta-basta magsasalita. The second is, self-control leads us to freedom from the slavery of sin. Alam mong kasalanan ay isang halimaw. Isang halimaw. Sabi ng Panginoon kay Cain, ang kasalanan ay parang halimaw yan, ibig kang alipinin. Paglabanan mo yan at sugpuin. Pero hindi pinaglabanan ni Cain. Tinuloy yung kanyang balak na patayin ang kanyang kapatid na si Abel dahil sa inggit. Dalawang bagay po ang pag-ingatan natin. Huwag nating dadalhin sa buhay natin. Ang galit at ang inggit. Wala pong tutunguhan yan. Ang bunga ng galit at inggit ay sama ng loob. Huwag tayo magsatanim ng sama ng loob kanino man, sapagkat pagdating ng panahon, aanihin natin ang bunga niyan. Ang bunga niyan ay kamatayan. Amen ba? Subalit, ang bunga ng Espiritu ay buhay na walang hanggan. Episode to the Spirit. Now, Romans chapter 6 verses 8 to 14 says, if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. For we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Death no longer has mastery over Him. The death He died to sin once for all. But the life He lives to God. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. For sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, pag tayo ay natutong magpigil sa sarili, we are able to control committing a sin. Pati yung pagkakamali, hindi na malimit tayo magkamali. Malimit magkamali ang tao sapagkat hindi siya marunong mag-control sa sarili. Hindi niya alam controlling ang kanyang bibig. Chismis dito, chismis doon, kung anong sasabihin. Ang chismis pa naman, madaling kumalat ngayon. Amen ba? Anong mga mababalitaan nyo sa Facebook? Bibihira po dyan yung ilalabas yung salita ng Diyos, ang katotohanan. Karamihan po dyan, sisiraan ka. Yung paninirang puri, chismis, mga tinatawag na fake news, walang good news. Kaya ako hindi nagsiselfon. Hindi ko alam gamitin ang cellphone. Marami lang nagsiselfie sa akin. No? Bakit kaya? Nagpa-picture na yan, uulit pa. Nag-picture grouping ng picture, kagaya ngayon. Isang katirba yung umakyat sa akin. Nagpa-picture na, gusto pa magsulo. Awan ko kung anong mayroon ang mukha ko. Baka naman iyan ay hinuhukos-bukos nyo na. Alam nyo, may sabi sa akin,
Bakit, Brother Mike, sa lahat na post mo sa picture, isang ngiti mo? Paano yung sa ngiti? Sa dami naman na may cellphone, nangiti na lang ko. Hindi ko na masira ang labi ko eh. Kaya iyon ang makikita nyo, isa lang ngiti niyan. Ngiti ng, ngiti yan po ng pagmamahal. Kahit nahihirapan ako sa kangingiti, dahil mahal ko kayo, nakangiti pa rin. Iyan ang kinokontrol ko, yung aking ngiti. Para hindi makahawa ko ng pag masama ang loob ko, pag ayaw ko magpa-picture, masama ang loob ko. Ayaw kong mahawa ang iba. Pero pag sumasama din ang loob ko, lalo na pag nagpipilit, ayaw ko. Diba? Siyempre sasama ang loob mo. Pero mamaya, after 1 minute, ngingiti na ako, makukonsensya niya ako. Malay ko kung kamatayan niya na yun, no? Masisipa ako. Makita niya ako, nakangiti, gumaling siya. Diba? May biyaya pa akong tatanggapin sa Panginoon, diba? Tatandaan niya natin, how do you control yourself? Always bear this in mind. Christ is in us. Si Kristo natin, Panginoon, ay sumasa atin. Patay na tayo doon sa lumang buhay natin at sismosa, madamdamin, madaling masaktan, etc., etc. Wala lang natitira. Patay na tayo doon. Kasama tayong namatay ni Kristo. Kasama naman tayong buhay na buhay kay Kristo. Amen ba? Third, self-control leads you to divine virtues for holiness. Pag tayo ay natutong magpigil sa ating sarili, lalo na sa ating sinasabi, tayo ay dadalhin ito sa kabanalan. Pagiging banal. Tatandaan nyo, walang makakakita sa Panginoon na hindi banal. Sabi sa Hebrews 12:14, make every effort or extra effort to be at peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See? Anong ibig sabihin ng holy? Sinabi ko na sa inyo humble, obedient, loving, and yielding. Yielding means mapagbigay. Gusto niyang kunin yung pwesto mo, ibigay mo. Gusto niyang kunin yung upuan mo, ibigay mo. Huwag mo palisin yung nakakaupo mo doon. Unahan ka na di ba? Paalisin pa. Alis ka dyan. Diyan ako nakaupo pag Sabado. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Paano ka magiging banal niyan? Ang sabi nga sa Biblia, kinuha na yung balabal mo, ibigay mo pati ang damit mo. Bigay mo lahat. Nakunang ka na, pinagdala ka ng isang sakong bigas ng 1 kilometro, gawin mong 2 kilometro. Sinampal ka sa kabilang pisngi, bigay mo pa yung kabila. Iyan ang mapagbigay. At tatandaan nyo naman, ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Amen? Nasa pagbibigay ang pagtatanggap. Kung ano ang iyong tinanim, siya mong aanihin. Amen ba? Kaya ako, personal philosophy ko, kailangan may mapangiti ako na tao araw-araw. Dito sa gawain ng El Shaddai, ang uuwing nakatulis ang nguso, hindi nakinig yun. Nainip yun.
Pero yung nakikinig, 2 oras ang pagsasalita, nakangangapa. Yung pala humihilik na. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7 says, "For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love." Love. Sabi niyo, love. Sabi mo sa katabi mo, I love you. So sa taong may pagmamahal, napipigil niya ang kanyang emosyon. Kahit na ginawang ka na ng masama, nakangiti ka pa sa kanya. Pagtalikod niya, sabihin mo, tsura lang. Amen ba? So make it a point to make someone happy every day. Maybe it's someone whom you do not know, pero lalo na yung mga nakatulis ang uso, may problema yan. Dito sa El Shaddai, mga unang dating dito, lahat na may problema. May problema sa bulsa, problema sa asawa, problema sa hanap buhay, lahat na problema. Pero tingnan nyo naman, hindi sila uuwing taglay pa ang problema. Amen ba? Sapagkat sa Diyos, lahat na problema, iniipon niya, kinukuha niya para palitan niya ng masayang pamumuhay. Amen? Tatandaan nyo, ang away ay hindi galing sa Diyos. Galing sa kaaway. May kaaway tayo, di ba? When you are at peace, may gugulo sa iyo. Hindi galing sa Diyos yan. Kapag may taong lumapit sa iyo at dala ay gulo, sampalin mo. Sampalin mo ng pag-ibig. Amen. Yung gutom, pakainin. Yung walang damit, damitan. Yung may sakit, hilutin. Amen ba? Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. So, self-control leads you to divine virtues for holiness. Tatandaan nyo, without holiness, no one will see the Lord. So, the end of holiness is, masasabi mong ikaw ay holy na pag nananaig na sa puso mo ang pagmamahal tulad ng sa Diyos. Love binds us together. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa atin, mapagpapasensyahan mo na yung iba, maunawaan mo na, love understands, love always hopes for the better. Laging umaasa na may pagbabagong darating. Laging umaasa na kanyang inaasahan ay darating. Hindi nawawala ng pag-asa. Amen? Iyan ang 3 bagay na dapat manatili sa atin. Pananalig, pag-asa, at pag-ibig. Amen ba? Yung walang pananalig, hindi aakyat sa langit. Wala siyang aasahan na daratnan. At wala siyang, yung hindi marunong umibig sa kanyang kapwa, lalo na disqualified doon. Amen ba? And finally, anong kagalakan ang aking nadarama? Sa tuwing ako'y nakikinig, Sa tuwing ako'y nakikinig
banal na salita. Nalaman kong susi ng kanyang himala. Ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya pinagpala. Ang lingkod niya pinagpala. Itaas sa mga kamay, finally. Kung ngayon may bagong buhay. Ako ngayon may bagong buhay. Finally. Kung ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Finally. Kung ngayon ay tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally. Sabay-sabay! Ang buhay ko ngayon siksik-lik-lik. Buhay ko ngayon siksik-lik-lik. Sabihin mo sa iyong katabi kung may pagsubok man, ay hindi alintana. pagkat ako'y punong-puno. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan. Sa pagtahak sa landas Sa ng pagtahak sa kapangalan. landas ng kapangalan. Buong kagalakan nita sa mga kamay, finally. Ako ngayon malaya na. Ako ngayon malaya na. Lumundag ang mayaman na. Ako ngayon mayaman na. Sumigaw ang magaling na. Ako ngayon ay magaling na. Finally. Sabay-sabay. Finally. Finally. Ako ngayon may bagong buhay. Ako ngayon ay bagong buhay. Sumigaw ang mga pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Lumundag ang mga tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally. Sabay-sabay. Finally. And finally. Finally. Sabay-sabay. Finally. Finally. Sabay-sabay. Finally. Purihin, purihin ang Panginoon. Sabihin niyo ang salitang pagpipigil sa sarili. Now, ang marunong magpigil sa sarili ay higit pa sa isang mananakop ng bayan. We are more than conquerors. The first thing that we should conquer is ourselves. Ang una nating pagtagumpayan ay ating sarili. Matuto tayo magpigil sa ating sarili. No? Alam mo kasi yan, oras-oras may temptation. Hahamunin kang magalit o may pangyayaring pilit kang ginagalit, pagtagumpayan mo yan. Sapagkat hindi nakatutulong sa paningin ng Diyos ang galit na tao. Amen? Saan niyo masusumpungan yan? Proverbs chapter 16, verse 32 says, better a patient man than a warrior. A man who controls his temper than who takes a city. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa isang bayan. Now, ang una nating pagtagumpayan ay ating sarili. Yung ating mga emosyon, yung ating pabiglang galit, silakbo ng galit, lalo na huwag niyong itatanim sa puso niyo yan. Huwag niyong dadalhin. Hindi sinasabing huwag kang magalit. Wala ko nasumpungan sa Biblia yan. Pero huwag mong hayaan na lumubog ang araw na galit ka pa. You should be able to overcome your temper before the sun sets down so that mahimbing ang tulog mo. Ang isa sa mga sanhi ng mga karamdaman pala ng tao, kaya madaling tumanda ang tao dahil sa galit. Dahil sa galit, kulang sa tulog ang taong nagtataglay ng galit. Pag kulang ka sa tulog, madali kang magkasakit. Iyan ang problema ko noon. No?
Pero ngayon sa aking pinupuntahan, every month, ibinabalik yung aking kabataan. May napupuna ba kayo sa aking buhok? Kusang umiitim na yan. Yung palang pagputi ng buhok, tanda yan ng mga galit nung unang panahon. Kasi pag tayo nagagalit daw, we are not able to control our feelings, mayroon chemical reaction sa ating katawan na nagiging poison sa ating katawan. That's why it's very important na mapagtagumpayan natin yung ating sariling mga emosyon. Huwag tayong agad nananatiling galit sa isang tao, huwag tayong agad-agad nagagalit, huwag tayong magtatanim ng sama na loob sa ating kapwa kung gusto nyong humaba ang buhay. Sino gusto man humaba ang buhay? Iyan ang pangako ng Diyos. Iyan ang reward ng Panginoon. Ang habang buhay ay gantimpala ng Diyos. Sabi sa aklat ng mga awit sa Salmo 91, siya ay bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin ay kaligtasan. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Okay. Nakinig ba kayo? Taas ng kamay ng mga nakinig. Iiwan ko kayo. Pag ako may tinapon sa inyo, ito ay isang bagay na laging Diyos ang nakakaalam. Nasa pagtanggap. Nasa pagtanggap yon. Noong una, may tumawag sa Hong Kong, sa nanay niya dito. Ano ba niya pinagsisigawan, sinasalo niyo dyan? Sabi ng nanay niya, sumalo ka na rin. Yan ang pananampalataya. Sasabihin mo kung anong gusto mong saluhin. Kung anong sabihin mo, didireksyon ang buhay mo doon. Amen? Tatandaan nyo, ang direksyon ng buhay natin nakasalalay sa sinasabi natin bawat sandali. Amen ba? Walang nalilingid sa Panginoon. Ang tao may pananampalataya, always positive ang kanyang sinasabi. Laging umaasa. Umaasa kahit na 10 taon nang hindi inuwian ng asawa, umaasang babalik na sa wheelchair na. May tatapon ko sa inyo. Anong sasabihin nyo? Ito ang sabihin nyo. Salamat sa Diyos, dumating na. Kung ano man yan, kayo nakakalam niyan. Kung anong hinihintay nyo, ha? At iyan ay darating sa inyo. See you on Saturday.